Imagine a super high-tech public school here in Los Angeles. Well, thanks to Bill and Melinda Gates, you don't have to imagine anymore. That and more as Kababayan LA starts right now. Magandang Lunes ng hapon mga kababayan. Noong nakaraang linggo po dito sa ating Kababayan LA, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging dalubhasa sa mga larangan ng sining, siyensya at maging ang teknolohiya. So this afternoon on the show, we're going to be talking about a public school that's actually the most technologically advanced here in Los Angeles, where every student will have his or her own laptop. Everything is online, even the bathroom passes. We're going to be talking about that today on the show. Does the name Bill Gates ring a bell? We're going to be talking about that today, along with iconic boys. They are considered the Justin Bieber of dance. We'll hear from the founder also this afternoon on the red carpet on Kababayan LA. Pero ito naman po ang Justin Bieber ng Balita Media. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Editor-in-Chief of Balita Media, Ronnie Laigo. Ikaw ba ang Justin Bieber ng Balita, Ronnie? Oh, siguro nga, kailan ibaba ko yung buhok ko, no? At anyway, magandang araw po sa inyo sa Los Angeles. Mainit po rito, no? However, sa Western Hemisphere, sa Eastern Hemisphere po, pareho pong binabagyo yan. At meron po tayong mga nasalanta ng mga bagyong Simina sa Pilipinas, at least 16 deaths. At dito naman sa Eastern Seaboard, 32 deaths naman ho, no? Doblehin nyo naman ang patay, at least ang namatay yata dito sa Hurricane Irene. Alright, mga malulungkot na balita. Pag-usapan natin muna, Ronnie, at kamustahin ang pinsalang dinulot ng bagyong Simina sa Pilipinas. Oo, no? Sinasabi nila doon sa parte ng Northern Luzon, maraming mga namatay dyan, ano? At least nga, sabi ko, mga 16. Iba dyan, yung mga nakatira sa mga flood-prone areas at kung saan may landslide. At yung iba naman, yung mga kung saan may dump, ano? May mga basura dyan, may ibang mga kababayan natin, mukhang they were buried in trash sa isang dump, ano? Dyan sa Baguio City. Yun na isang dahilan niya na Simina because of the rains, ano? Okay. Marami rin tayong mga tulay na hindi ngayon passable at lubog sa baha. Alright, let's dissect that, Ronnie. First of all, we are a country that's always hit by typhoons. So dapat ay handa na tayo sa ganitong bagay. Pero bakit ba parang tuwing na lang bumabagyo, maraming namamatay at parang palagi tayong nagugulat sa mga pangyayari? Bakit ba parang wala tayong kadala-dala? What can be done before typhoons strike? The Philippines is visited by at least 20 typhoons a year, ano? Janelle, ano? Totoo yan, ano? Taon-taon meron tayong mga nasasalanta, may biktima ang ating mga bagyo. However, ang problema natin sa ating bayan, especially yung ating mga mararalita, wala silang mga television siguro, or mga radyo, or mga pahayagan na pwedeng maabot sa kanila ang balitang ganito na the warnings signs are already there and they have been warned, kaya lang, hindi napapaabot siguro sa kanila. At ang isa pa, kasi doon sila nakatira, wala naman sila mga mapupuntahan, and they need to, maintain their livelihood. Umulan man o bumagyo, alam naman natin, 6 months ang rainy season sa atin. They have to live their own lives. At ito na nga, ang masakit niyan is marami nasasalanta sa mga areas na yan. At kaya naman sa palagay ko, medyo kasalanan o responsibilidad dito ng mga local government units kasi sila dapat ang nangangalaga sa kanilang mga constituents. Pag-usapan natin, pati ang mga tulay, mga nagsipagsiraan, nasara, diba? Oo, no? Yan naman Mother Nature yan. Kung talagang darating at dadagsa ang tubig at ulan, they will have to, make these roads impassable, at saka yung mga bridges na nga napag-usapan natin, lubog sa tubig, no? Hindi na nadadaanan. At ang mangyayari dyan is those who are affected, especially the families who are in the evacuated areas, ang kanilang relief goods ay hindi basta-basta madadala sa kanya at sa kanila, at lahat ng ibang forms of help. Okay, and some light ika nga at the end of the tunnel is umalis na si Mina. Yeah, totoo yan. Ano? Papunta naman siya ngayon sa Taiwan. And of course, Taiwan is also bracing for this typhoon. And they are now dubbing this as a super typhoon. At least 100 miles per hour winds. Ano? Kukumpara naman natin ngayon dito sa Irene, dito sa Eastern Seaboard,
of course, category 2 nung sinabi nila yan. Pero nung it made landfall, humina ng konti yan sa Irene. May mga kritisismo dahil masyado raw, sobra-sobra naman ang preparedness ng bansang Amerika. Pero dumaan sa New York, mga 16 to 26 miles per hour lang, sinasabing hurricane. Pero wala pa yata, mukhang ano lang to, mga tropical storm. Right. However, 32 deaths ang natala. Yeah, 32 deaths. And we're seeing a video now of the flooding also. So yung bang mga namatay na yon is because of the floods? Yeah, marami dyan. Iba floods, may mga hindi nakaalis sa kanilang mga tahanan. Iba pumunta sa kanilang mga boats, tinitingnan nila yung mga properties nila. And of course, they're trying to save those who are, may mga namatay sa electrocution. Of course, from Virginia, Pennsylvania, all the way to New York, may mga namatay dyan sa New York, kaya may mga namatay din dyan because of the rains brought about by Hurricane Irene. Okay, so of course, we continue to pray for the victims of Typhoons Mina and Irene dito naman sa Amerika, and in whatever way we can help, no? Sana po patuloy tayong magtulungan at makipagtulungan sa mga nabiktima ng mga bagyong yan. And meanwhile, Ronnie, sinasabi nila, pagka ikaw daw maraming problema, manood ka raw ng balita dahil sangkaterbang mga bad news ang mapapanood mo, which will make you feel and realize that your problems are nothing compared to the problems of these people losing their homes, losing their lives, losing their relatives, and all that, Ronnie. And speaking of problems, sangkaterba din ang problema ng Philippine Airlines. Oo, no. Alam mo, nung araw, kasi nung panahon ni Marcos, ang Philippine Airlines is a monopoly, no? Iisa lang ang airline sa buong bansa natin. So lahat yung mga industries or any other services that will cater to the industry, they have to have those employees, yung in-flight catering services, yung reservations, yung mga call centers, lahat yan dati hiner niya. Ngayon, outsource na yung industries na yan, yung mga businesses na yan. So PAL had this decision to terminate these employees. We're talking about 2,600, 2,600 Philippine Airlines employees na ang tine-terminate nila starting September, no? At ito nga, nagreklamo sila, they are now appealing to the Court of Appeals kung pwede raw i-delay or wag sana silang tanggalin because we're talking about families and livelihoods of these people. And understandably, so 2,600 kababayans will be out of a job come September, Ronnie, pero paano naman din ang gagawin ng PAL kung wala naman talaga silang maibibigay na trabaho at mas importante pa ang pagpapasweldo? Because we talked about this not too long ago on the show, di ba? Nagtala sila ng losses sa kanilang mga kinita. Oo, no, malaki daw ang losses nila ngayon, 10.6 million itong June, that ended in June for the past 3 months, although last year kumita sila, about 72 million the whole year last year, pero ngayon kasi nga because of oil, because of the earthquake in Japan. All right. So, lahat sila. Yeah. Okay, so we're gonna be continuing to follow developments of that case. For now, Ronnie, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng mga balitang yan. At maraming salamat po sa inyo. Unfortunately, meron sad news po ang mga balita natin ngayon. Oo Hopefully, nga, gumanda po over the next few days. Pero I'm sure if you pick up your copy of Midweek and Weekend Balita, may mga good news din naman doon. And especially on the website, you will be entertained because it's like a YouTube, no? Sa balita.com, you can, other kababayans submit their entries, singing and dancing their own videos. So check them out, www.balita.com. And speaking of .com, we're going to be talking about the most technologically advanced school naman, public school dito sa Los Angeles. It's very exciting. Don't go away.